Tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan at ang lahat ng namahal ay aming ina niya tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin papangaral ng ating minamahal mangaral, ng ating beloved preacher, beloved Brother Joey Mancera. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po. My beloved co-preacher, beloved Brother Bob Diluna. Let us all pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the mighty name of our dearest Jesus, our God and Savior, through the first prayer of our dearly beloved and noble Pastor Evangelist Wildis Rada Almeida, your end-time prophet, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to forgive us from our sins. Anoint your message of salvation. Bless us, O Lord. In the mighty name of Jesus we pray, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildis Rada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeida, to the beloved children, children and grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family. A blessed afternoon po. We love you so much. Hallelujah. Praise the Lord to our beloved brethren all over the world, our beloved live webcast viewers, beloved visitors, welcome to the royal family of God. At mga minamahal, patuloy na binabati rin po natin ang lugar sa ating beloved Ted, beloved Minister Luke Smith, and the whole family, dyan po sa Indiana, USA, dyan po sa San Francisco, California, ang beloved family po na ating beloved Minister Podge at beloved Thini, to all saints of God all over the world. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, the wonderful works of God, ang mga kamangha-mangha, mga kababalaghang gawa ng ating pinakamamahal Hesus. Amen. Praise the Lord. Pakibasa po from the book of Psalms chapter 111 verse 4. Amen. In the book of Psalm chapter 111 verse 4, He hath made his wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. Ito po sa mga awit, kabanatang 111:4. Kanyang ginawa ang kanyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Amen. Amen. Praise the Lord. We will always remember the wonderful works of our loving God, mga minamahal ko. Ito po yung magpapatatag sa atin. Bagamat may mga pagsubok, baliwala po yan dahil mas higit ang mga dakilang bagay ang mabuting gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. He's a wonderful God. For unto us a child is born, unto us a child is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya dito, marami po ang nako-convert. Dahil, totoo po, hindi lang narinig, mismong naranasan ng bawat sumampalataya sa ating dakilang Diyos ang kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito, pagpasok mo pa lang, mamangha ka sa mensahe ng ating dakilang Diyos. Jesus saves, Jesus heals. Nagliligtas pala ang ating dakilang Diyos doon sa mga baguhan. Anong mensahe ito? Si Jesus ay nagpapagaling. Totoo po yan, mga minamahal ko. Narinig nyo, ang mga buhay na patotoo, kanyang ginawa ang kanyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya siya po ang dakilang manggagamot. Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee.
Yan po ang problema sa mundo. Kung papaano makaligtas sila, mga minamahal ko, sa karamdamang nakamamatay. Ito yung virus na kumakalat, mga minamahal. Ngunit dito sa Jesus Miracle Crusade, pumunta ka. Kakaiba po ang lumalaganap dito, yung pananampalataya na ang Diyos ay totoo at makapangyarihan. Mga minamahal ko. Kaya sinasabi mo ng banal na kasulatan, kung aasa po tayo sa mga doktor, sa medisina, yung karunungan ng tao, mismong sa tao, mga minamahal ko, hindi malulugod ng Diyos. Mas mabuti sa Diyos tayo umasa dahil siya ay totoong tapat sa kanyang pangako. From the book of Psalms, chapter 118, verse 8, atin pong basahin. From the book of Psalms, chapter 118, verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Amen. Dito po sa mga awit 118, versikulo 8, lalong mabuti ang mga manlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Amen. Praise the Lord. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Yan po ay napatunayan namin with my family, ang aking beloved wife, for almost 26 years since 1995. For major operation, mga minamahal, ang kanyang reproductive organ, mga minamahal ko, talaga pong ang uterus, ang left ovary, tinanggal dahil malala na. Ang kanyang large intestine, digestive organ. Ang kanyang large intestine may bukol, pinutol, dinugtong. Ang kanyang small intestine, talagang ang dami pong sugat, delikado, pinutol, dinugtong. Ngunit ang Diyos, ang napakabuting layunin niya, dudugtungan niya ang buhay mo. Sa kabila ng lahat, umasa kami sa mga manggagamot, sa mga doktor, mga ospital, mga minamahal ko. Nananalangin kami sa Diyos na kung saan may mata, hindi nakakakita. May kamay, hindi nakakatangan. May paa, hindi nakakalakad, mga minamahal ko. Umaasa kami sa tao, baka sakaling makahiram kami ng pera, pambayad sa mga ospital. Wala pong nangyari sa buhay namin. Ngunit salamat sa Diyos, magmula noong 1995 hanggang ngayon, 4 na buwan ang taning sa kanyang buhay. Ang sabi ng doktor, ipa sa Diyos. Dito natutunan namin ang pangangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Sapat na yung mga patotoo, mga pinagbulay-bulayan namin. Totoo po, yan ay pinagkatiwalaan namin na yung mga patotoo na yan ay totoo at magaganap sa amin. Nangyari po ba? Opo. 26 years without medicine. Wala pong chemotherapy, walang hospitalization. Buhay ang aking beloved wife. Salamat o Diyos. At least papasok na kami sa senior citizen. Buhay pa rin ang aking beloved wife. Yung kanyang doktora na nagsabing delikado ang buhay niya, kinalulungkot man namin, mas naunang namatay sa karamdamang ovarian cancer. So, idinideklara natin, lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Kaya pag sinabing ipa sa Diyos, that's the best you could do. Surrender your life to our dearest Jesus. Isuko mo ang buhay mo. Bakit? Sa Kanya naman po talaga galing. At patutunayan niya, ako ang Panginoon na magpapagaling sa iyo. Lalakip ang mga tanda at mga himala. Kaya dito po ang ipinapangaral ng ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of God, ay totoong totoo. Isinisigaw niya, for the kingdom of God is not in word but in power. Mga minamahal ko, yan ang katotohanan, mga minamahal ko. Merong prueba at ebidensya na ang Diyos magpapagaling sa iyo, anuman ang kinalalagyan mo. May problema kang physical? May sakit ka sa bulsa, financially? Aburido ka spiritually, mga minamahal ko? Dito, kumpleto, triple blessing ang ipagkakalob ng ating dakilang Diyos. Ikaw mismo ay makukumbinsi. Bakit? Basta't ang gawin mo, sumampalataya ka. Believe and you will see. Maraming kababayan natin ang sinasabi na,
Hindi kami naniniwala dyan. Mga naman, sabi nila, tingnan muna namin bago sila maniwala. Pero dito, tinuro, sumampalataya ka, maniwala ka, kamanghamanghang gawa ang gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. From the book of Mark, chapter 16, the Gospel of Mark, chapter 16, verse 17 and 18. Atin pong basahin. The book of Mark, chapter 16, verses 17 and 18. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Dito po sa Marcos Kapitulo 16, ang talata 17 at 18. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Managpalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Managsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Amen. Praise the Lord. Sino hindi maglilingkod sa Diyos? Mga minamahal ko, nariyan na ang lahat ng mga himala. Hindi po hinala ang pinag-uusapan dito. Himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag ikaw ay sumampalataya at magpabautismo, manatili ka sa kanyang banal na salita, kumilos ka at ipatotoo mo ang kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Makapagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi sila maano. At kanilang ipapatong ang kanilang mga kamay sa may mga sakit at sila'y magsisigaling. Hindi po makakasama sa kanila. Mga minamahal ko, yung mga nakakamatay na bagay, mga minamahal ko, lason, makamandag na hayop, armas, pagsamasamahin na, lahat ng mga masamang bagay na pwede kang patayin. Ngunit dito, wala tayong katatakutan. Ang Diyos, ang ating kanlungan, ang Diyos, ang ating kaligtasan. Kaya dito, totoo po na ang kapangyarihan ng Diyos mula sa ating kinalalagyan hanggang doon sa langit ay abot po. Sinlapit lamang ng dasal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po yung wala sa iba. Kaya binabaliktad tayo Tayo raw ang wala sa katotohanan. Maling daan daw po ito. Hindi na raw po wala nang himala ngayon. Dahil nilalaso nila ang isipan ng marami. Huwag kayong maniwala sa kanila. Maniwala kayo na tayo dito ay nasa buong katotohanan. Mga minamahal, upang pagpalain tayo, kukilos ka, pinagaling ka, nagbago ang buhay mo, move on. You are, sabi nga tayo po yung contact tracer sa huling panahon. At the same time, you are a soul winner. Yan ang katotohanan. Pag naranasan mo ang mga dakilang himala yan, kahit na pagsamasamahin, anumang pagsubok, hindi ka matitinag, mananatili kang matatag hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. For the record, mga minamahal, on my own experience, merong patay na. Kumatok sa kotse, patay na. Dinalas dun sa ospital. Nagalit ang doktor, patay na yan dadalhin mo pa rito. Inuwi doon sa bahay. Sabi ko, sumampalataya kayo sa mahal na Panginoon. Magsuot kayo ng kabanalan. Nakalimot na kayo sa ating dakilang Diyos. Dito, walang imposible, ang patay ay binubuhay. Mga minamahal, yung ang faith na talagang kinakailangan, faith in action, sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng ating mahal na pastor, yung babaeng yan ay binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na konberte ang pamilya, nagkaroon ng banal na gawain doon sa kanilang probinsya dahil dito nyo iuwi, dahil gusto naming malaman
na ang himala ng ating dakilang Diyos hanggang ngayon nagaganap. Lahat magsabing, praise the Lord. Brother Romy Gonzales. Sorry po, Romy Gonzales. Ketong po yan. Wala na, mamatay na. Ketong. Halika, sama ka sa gawain. Huwag nating ipagdamot ang ating sasakyan. Dahil yung ketong, mas marumi pa sa kasalanan natin. Dinala ko sa gawain, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Hanggang ngayon, malinis na ang ketong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lieutenant Eugenio Tino, isa po siyang sundalo na talagang sa spinal po. Spinal column po yata yung ano niya, sa spine o operahan. 500,000. Gusto mo makatipid, Lieutenant? Opo. Ang aming malapastor ang pumunta sa Talipaw, Sulu. Sabi niya, I know that. Believe ako kay Evangelist Almeida. Mga minamahal, grabe ang paniniwala niya. Talagang alam niya na ang ating malapastor ay totoong propeta. Yes, I believe. Oh, through prayer. Prayer pa lang po yun. Kinaumagahan, abay, nag-exercise na. Pinagaling ng Diyos. Ang nakakalungkot nun, yung kanyang doktor na nag-aantay na operahan, wala na, goodbye na. Bakit? Gumaling siya. Alangan na, pahirapan pa niya ang sarili niya doon sa isa sa pinakamalaking ospital dito sa Quezon City. Hindi po. Ang sabi niya, buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Lahat magsabing, praise the Lord. Oh, gusto niyo isa pa? Dagdag ako. Isa pong sister na ito po Trinitarian in person ang doctrine nila. Nagsama-sama ang iba't ibang mga kongregasyon, pastor, paligsahan kumbaga sino makapagpalayas ng demonyo doon sa inaalihan. Mga minamahal ko, hinayaan ko lang, maya-maya nakiusap. Ninong, pwede bang puntahan nyo? Di ba, nagpapatotoo kayo? Oo, totoo. Hinayaan nyo ako, hindi ko kayo mahindian. Pagbigyan mo muna ako. 3 araw na ayuno, habang nandun po ako sa trabaho ko, pinagtiisan ko na wag kumain. Pinuntahan ko yung demon possessed. Sa pangunang dalangin ng ating minamahal, iginagalang na pastor, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Demons cast out in Jesus' name. Di lumayas yung demonyo. Mula sa Marikina, nadala ko po doon sa Cuneta Astrodome. Mga minamahal, wala pa po akong sasakyan nun. By feet talaga, naglalakad lang ako. Take a ride kami. Pag sinabi ko doon sa babae, huwag kang tatalon, delikado yan, masama yan. Opo, puro opo yun ang bait, hanggang mabautismuan. Inuwi po siya na pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Grabe kagalakan ko, umiiyak ako sa galak, buhay ka, O Diyos! Ito po, ay naranasan ko na kung saan hindi ko makakalimutan. Pero pagkasinungaling ng mga pastor nila, nung nagkaroon ng fellowship sa kanila, ang sabi niya, salamat, ginamit ang Jesus Miracle Crusade upang palayain yung ating kapatid. Mga minamahal ko, nakakalungkot. Mga minamahal ko, dito subok natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya nga, ang panawagan ngayon, lahat ay lumapit sa ating dakilang Diyos. Pakinggan natin ang tinig ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. May mga ilan na mga kapatiran na lulupaypay, pilit na pumapasok sa mga ospital, pilit nagme-maintenance ng kanilang mga gamot. Since the very beginning, nung nasave po tayo dito, mga minamahal ko, tandaan po natin yan. Akinin natin na ang Diyos ay tapat. Siya ang dakilang manggagamot. Mga minamahal ko, nakakalungkot pagka ikaw ay mananampalataya. Hingi ka ng prayer request. Kanina lang may kausap ako. Ilang gamot ang iniinom mo? Isa na lang, mini-maintain ko yan. Mga minamahal. Nalungkot ako Yung prayer, yung fasting, yung panalangin ng propeta ay nababaliwala. Magmula sa araw na ito, tigilan mo lahat ang mga gamot. Huwag kang pumasok sa ospital upang ang buhay mo hindi na matigilan. Ikaw ay mabubuhay. Pinatanggal ko yung oxygen. Tanggalin ang oxygen. Walang ano yan. Hindi kailangan yan. Tinanggal ang oxygen. Pagkatapos maipanalangin, mga mina, sa bahay yun
Sa bahay, ginagawa ng ospital eh. May oxygen, may gamot pa. Pero tayo, tinuturuan tayo na sumampalataya. Tinanggal niya ang oxygen, nanalangin, through the prayer ng ating dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, mga minamahal, tumayo siya at sumisigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating babasahin, incline your ear and come unto me, saith the Lord. From the book of Isaiah, chapter 55, verse 3. Amen. Praise the Lord. From the book of Isaiah, chapter 55, verse 3. Incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. Amen. Ito po sa aklat ni Isaias 55 talatang 3. Inyong ikiling ang inyong tenga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. At ako'y makipagtipan sa inyo ng walang hanggan sa mga katidbagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Amen. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo po yung kaganapan na inihayag ko po sa inyo. Dala-dala nila yung patay na kanyang mahal na asawa. Kumatok ang kanyang beloved husband doon sa kotse. Nandyan lang po yun sa may dito lang po sa may Sandigan po yun. Kumatok. Dinala ko naman sa ospital. Sabi nung doktor, patay na yan. Iuwi nyo na lang. Ngunit salamat sa Diyos. Siya po ay binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga sinasabi po ng banal na kasulatan, ito ang dapat nating gawin, mga minamahal ko. Panawagan po ito sa buong mundo, sa bawat nais sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. Inyong ikiling ang inyong mga tenga. Magsiparito kayo sa akin, kayo'y magsipakinig. At ang inyong kaluluwa ay mabubuhay at ako'y makipagtipan sa inyo ng walang hanggang sa makatuwid bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Lahat mo pang magsabing praise the Lord. Wednesday po, may napansin po kayo, isa pong lumpo. Siya po ay may sakit po sa likod po, scheduled for operation. Sa spine din po, may bukol na po siya. Subject for operation, kaya lang wala pong pera. Yung kanyang dalawang paa, matigas na, hindi na maikilos. Pag ginawakan mo, aray. Mga minamahal ko, ay talagang, gusto ko talagang makita. Mahal na Panginoon, ipakita mo ang himala. Kaya sinundan ko po ron, nag-assist po ako. Sa kagalakan ko, tumulong na lang ako. Lumublob na rin ako sa tubig upang ilubog siya sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal ko, bautismo sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal nung binubuhat palan, aray talaga ang masasabi niya. Huwag, sabihin mo, hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos mailubog sa pangalan ni Jesus, nung sinabi naming tumayo, hindi ko kaya. Kaya mo yan. Tumayo po siya, mga minamahal ko. Yun pong dalawang paa niya na matigas, talagang mahirap baluktutin, naging malambot na po. Lahat magsabing praise the Lord. Gradually, at ini-interview namin, ano pong masasabi mo ngayon? Hallelujah, praise the Lord. Naramdaman ko ang kagalingan. Sabi ko sa kanya, challenge naman kita. May challenge ha. Pwede bang after 5 days, palakarin ka ng mahal na Panginoon? Gagawa pa siya mga dakilang himala. Alam niyo, napakabuti talaga ng ating dakilang Diyos na buhay. Meron isang video call na mga cancer victim po ito. Kausap namin, ay biglang sumulpot po siya. Kasama sa video call, nagpapatotoo, sabi niya yung bukol ko sa likod, umimpis, pinagaling pa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kabaguhan, mga minamahal ko, nais niyang ipatotoo ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Brad, akala ko, nakatayo ka lang eh. Pero ngayon, kakaiba pala yung patotoo mo.
yung bukol po niya sa likod, yun po ang sanhi na magkakaroon ng major operation. So it is confirmed ng ating mahal na Panginoon, pinatunayan, hindi mo anak, hindi mo kailangan ng operasyon. Ako ang Diyos na magpapagaling sa iyo. Ako ang Diyos na mag-uopera sa iyo. Kaya this coming susunod na banal na gawain, nais niya na ang buong pamilya niya ay mabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung mga lugar na yun, hindi sila naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila sa religiyon, ngunit dito naunawaan nila yung tamang relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa nakitang himala na ipinakita ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong magalak sa mga bagay na yan. Ibig sabihin, may kapangyarihan tayo laban sa gawa ng demonyo. Ang lubos nating ikagalak, may pangako siya. Pag sumampalataya ka, ang pangako niya na ito ang pinakananasa natin. Ito ang pinakaimportante sa bawat isa sa atin. He that believeth on me, saith the Lord, had everlasting life. Atin pong basahin sa ating huling talata. Amen. Praise the Lord. Gospel, John chapter 6, verse 47. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Juan Kapitulo 6, versikulo 47. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Napakabait ng Diyos. Manatili ka lamang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nangungusap ang ating dakilang Diyos, if you abide in me, and my word shall abide in me. If you abide in me, and my word shall abide in you, you shall ask what you will, and it shall be given unto you. At ang pangako pa niya, he that believeth on me had everlasting life. Mga minamahal ko, mundo pa lang ay parang nasa langit na. Minsan po, maging sa mga baguhan, dumadanas ng pagsubok. I just want to challenge you. This is the true church of the living God. We're serving a true and faithful God. Through the prayer of the man of God, tayo pong lahat ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Uulit-ulitin po natin kaya ang ating panalangin sa pangunang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, ang Diyos ay totoong tumutugon ng ating panalangin, mga minamahal ko. Last 3 weeks ago, isa pong baguhang kapatiran, she was so much depressed. Ang kanyang mahal na ama na talagang nag-alinlangan, sumakit ang ulo, meron pong tumor sa utak. Bigla pong itinakbo na lang sa ospital. Sabi ko, God will make a way when there seems there is no way. Tandaan mo yan, mahal na kapatid, ating beloved Sister Jen. Buhay ang Diyos natin. Minsan darating sa atin ang mga pagsubok, pero tandaan mo yan, God will never leave us. Manalangin ka dyan, mag-ayuno ka. Pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, habang pinapalab ko sa messages, wala pong tugon. Sabi ko, mukhang may hindi magandang nangyari. Kahapon nung isang araw po, nakausap ko, Kuya, buhay ang aking mahal na papa. After 4 days na ilabas, tinanggal ang tumor sa ulo, pero may natira pa. Meron pa siyang bukol sa likod, meron pang bukol sa prostate niya. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang bahala, tuturuan siyang sumampalataya. How about the financial? Alam ko na problemado ka. Di ba sabi mo, worth 500,000 ang maaring magastos? Mga minamahal, kung ikaw ang makarinig ng patotoo niya, hindi mo mapigilan ang luha mo na ang panalangin nga ng ating mahal na pastor. Totoo pong nakakaabot sa langit. Wala kaming binayaran sa ospital. Lahat magsabing, praise the Lord. Meron pong PhilHealth, 60,000, awas. Yung natitira, mga minamahal ko, sagot po yan ng
social, yung tinatawag na sa DDSWD, yung ayuda, mga minamahal ko. At may hawak-hawak siyang cheque na ibinigay na tulong ng congressman. Malaking halaga, hindi na po nagamit, may reserba pa. Zero balance ang kanyang bill, ang kanilang bill. Plus meron pa siyang hawak, mga minamahal ko. Umiiyak siya. Ngayon namin napatunayan, mga baguhan sila. At sabi niya, totoo pala ang pagtatapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, magpatuloy lamang kayo. Isang tiyak na bagay, buong pamilya mo, pagpapalain ng Diyos, ang iyong beloved Papa, tuturuan din niya ng Diyos na upang sumampalataya, siya ang dakilang manggagamot. Lahat magsabing, praise the Lord. Tayo pong lahat ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Habang tinatawagan po natin, inaanyayahan ang ating live webcast viewers, hallelujah, maging sa mga bisita, mga baguhan. Yes, there is Jesus. How great are thy works. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. To give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by Yes, amen. Hallelujah. and the heart. Purihin ka, mahal na Panginoon. How great thou art, there is Jesus. You're worthy to be praised. Beloved, there is Jesus. O thou, O Lord, We thank you so much, it is God. How great are thy works, O God. Hallelujah. and the works of thy hands I sing for Yes, amen. Hallelujah. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. Marapat kang To pasalamatan. the music Marapat of kang the flute papurihan. and the Hallelujah. Praise the Lord. and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hand I sing for joy. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are
ang mga dakilang kakilala sa ginawa ng mahal na sa bawat sa ating mga inibig. At sa mga himala para patuloy na ipapakita ng ating dakilang Diyos sa buhay. Dahil sa ating mga iniibig na mga baguhan, mga bisita na dito ngayon, maging sa lahat ng ating webcast viewers around the world. Kayo po itong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At upang niyo pong maranasan ang mga dakilang himala na yan, mga inibig ko, ang mga dakilang kamanghamang gawa na ginawa ng Diyos, meron po kayong gagawin. 4 na susi ng kaligtasan. 3 po niya sasagawa sa oras na ito. Ang unang-unay kinakailangan kayo po'y magkaroon ng pananampalataya sa nagsan Diyos na buhay. Nasabi sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay nakuha sa pagkikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Napakinggan niyo po kanina ang mga pinagpalang mga buhay na po ito kanina. Ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, umusbong ang maliit na palataya sa inyong puso at ito inyong magagamit sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na panahon. Pangalawang reglamentong kaligtasan, yung makadya sa pagsisisi. Sapagkat sabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nangagkasala nga at walang umabot sa katuwanan ng Diyos. Walang isang matuwid, wala. So paano tayo maging matuwid sa harapan ng mahal na panahon? Kinakailangan ng ating pong taos-pusong pagsisisi. Pag tayo nagsisi, ito po'y kumpletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Ang ating lakad ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na panahon. At bago mo may isagawa yan, kinakailangan ganapin mo ikatong reglamento ng kaligtasan. Ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na panahon. Nasabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagkapatawad niya yung makasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, natataglan yung karamdaman, mabigat na problema, suliranin, kasama nalubog sa tubig, pag ahon mo, naiwan na yun doon lahat, isa ka na mag-born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na panahon. Nasabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Ang buhay mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At hindi po natatapos yun doon, kinakailangan ninyong pagkapatuloy, pananatili. Isang gawang kalooban ng mahal na panahon upang yung pang-apat, ang Diyos na po magbibigay nito, ang baptismo ng banal kanyang Espiritu. Nasabi sa Roma 8:9, ang sinumang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo din sa Kanya. So paano ka magkakaroon ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Kinakailangan yung pananatili, pagpapatuloy, isagawa mo ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya sa osto sa ating inibig ng mga baguhan, maging sa lahat ating webcast viewers, pakitaas po niyo dalawang kamay, pakipikit po niyo mga mata, at mula sa inyong puso, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon kasama ang taos-pusong pagsisisi sa ating dakilang Diyos sa buhay. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po'y nagpapasalamat sa hapong ito na aking napakinggan ang iyong banal na salita. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangakong maglilingkod sa iyo at iligtas mo rin maging ang aking mga masabuhay. Itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisikapin po manalangin. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Jesucristo na pinagbubuk ng mga biyaya. Sa punong dalangin po ng aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista Willie Armeda and Prophet of God. Sa aming iniibig ng mga kabayan ito maging sa lahat ng aming webcast viewers. Mahal na Panginoon, patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na iyong kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging ang kanilang mga loved ones at rin po simulaan ang kanilang marubrub na paglilingkod si O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God. Sa 4 na reglamento ng kaligtasan, 2 pa lamang yung sasagawa, pananampalataya pagsisisi.
Yung pong pangatlo, baptismo sa tubig, napakahalaga. Sa inyo pong paglisan mamaya, after po ng ating closing prayer mamaya, wag po kayong basta uuwi na hindi po magpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Sapagkat kung kayo uuwi na hindi magpabaptismo, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ng Diyos sa inyong kasalanan, ayaw nyo na magagaling inyong karamdaman, ayaw nyo mawawala ang mga problema. Subalit sa inyong pag-uwi mamaya, isagawa nyo po yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa tiyak na bagay, pag-uwi nyo po mamaya, baon-baon yung kapatawaran na nagmumula sa Diyos, ang kagalakan, kapayapaan, kagalingan ng inyong karamdaman. At hindi natatapos po yun doon, may inibig ko, ipagsama rin nyo po, imbitahan nyo yung mga mahal sa buhay upang sila din po ay magpalain ang ating mahal na Panginoon and praise God. At yung pang-apat sa inyong pagkapatuloy, ibibigay ng mahal na Panginoon yung baptismo ng banal na Espiritu. Nakita nyo kanina, nag-iiyak, nag-speaking, nag-trembling, yan po yung kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi po yung kayang bayanan ng billions of dollars. It is a gift from our loving God. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, and praise God, kayo pinagpanlubos na ating pinakamahal na Panginoon at sa ating pangangailangan, ako rin po binibigyan pagkataon sa ating beloved Lord, yung preacher, Brother Rob Blanco. Purihin natin malaping God bless you, my beloved co-preacher, Brother Hill. Magkaisa po tayong tumalangin, mami na mahal, para sa lahat ng ating mga prayer request, anuman ating kahilingan sa ating mahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos, ay walang imposible, mami na mahal, sa unang dalangin ng ating mahal, kinigalang mahal pastor, the end time prophet of a loving God. Tayo po muna, mami na mahal, ay manalangin na pagsisisi, magpakmaba tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Mapagpala po namin ang mga Diyos na mapangalanan sa lahat, pinakamamahala, Panginoong Isus, sa unang dalangin na aming kagalang-galang mahal pastor, Evangelist Buldes, Trottle Meda, your end time prophet, kami po ay naniklood sa iyong harapan, mahal Panginoon, lubos na nagpapakmaba, nagsisisi, sa kami nasumpungan sa aming mapagkakasala, pagkukulang sa iyo, mahal Panginoon, patawarin mo kami at tulungan mo kami, mahal Panginoon. Amin po mais kato para lahat mong kautusan, mahal Panginoon, maging handa sa araw na yung pagbabalik. At habang kami nag-aantay sa aming dakilang katubusan, mahal Panginoon, maggamit po rin po sa pagligtas ng napakarami pang mga kaluluwa bago ka magbabalik, mahal Panginoon. At lubos aming pasasalamat, inaalay po namin ang dakilang pasasalamat sa iyo, mahal Panginoon, sa pinagkaluban mo kami na totoong di ka pangalaga na ay mga kaluluwa amin at kinagala mga mahal pastor, mahal Panginoon, the beloved children, mahal Panginoon, lahat ng binubuhos mong pagpapalang spiritual, physical, material, pagpapalag, umapaw upang pangalagaan ng ibang iglesia. Hallelujah. At may pangalan ng isang ebanghelyo sa buong kinapal, mahal Panginoon, bago ka magbabalik, mahal Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ang banal na pangalan. Praise the Lord. Hallelujah. Amin na mahal, ilehas po natin ating mga sarili. Ipatong po natin isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin ating minamahal, ginigal mahal pastor, naglehas po sa ating mga loved ones, at i-cast out po natin kung anumang uring karamdaman yan, problema o bisyo sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, AIDS, leprosy, cast out, unbelief and doubts, vanity, and glory, pride, lust, covetousness, materialism, drug addiction, unbelief and doubts, cast out, marital problems, financial problems, cast out in Jesus' name. Be healed, problems also in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa katugulan mo po sa lahat ng ay mga dalangin, sa dakilang kapangyarihan na pinagkaloob sa amin, mahal na Panginoon, sapat narito ang totoong propeta ng panalangin ay nakakabot sa iyong trono, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po may namahal ay magbabagit ng napakamakapangyarihang salitang hallelujah, praise the Lord. Sabay lukso mo minamahal. Sabay-sabay po tayo. Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. And we love you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin na yung banal na pangalan. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo naman po itadako sa ating mga announcements. Narito po, our beloved preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, Brother Preacher, Brother Raph. At mga muli po sa ating pong mga mahalagang mga anunsyo po sa ating pong mga announcements. Sa lahat-lahat ng ating pong minamahal mga pinagpala mga aking minamahal kapatid sa ating dakilang Diyos at sa ating minamahal mga kapatiran po na nanonood po ngayon at higit sa lahat sa inyo po ay minamahal mga kababayang Pilipino at po mga minamahal mga bisita po, nagpapatuloy po ang banalaga ng The Jews Merced International Ministry. Mga kindly po, yung pong patuloy na subaybayan, do watch our central live stream every Wednesday, every Friday, and every Sunday po through Facebook page JM sa AM
Central live stream and also through our YouTube channel, JMCM TV. Every Wednesday po, tayo po nag-start po, mga minamahal, the midday po. Every Wednesday, mga minamahal, 12 noon up to 5:30 in the afternoon. Also every Friday from 12 noon up to 5:30 in the afternoon. And every Sunday, maghapon po, ang ating pong pagpupuri mula po alas 10 ng umaga po ng linggo hanggang alas 4 imedya po ng hapon. Yung pong patuloy na antabayanan po, panuorin ang ating po mga banalagawain, higit sa mga baguhan, upang kayo po mahubog po sa tunay na pananampalataya, sa tunay na paglingkod, sa bayan ng Diyos, sa ating pong mahal na Panginoon Jesus. Ganun rin po, kindly po, inyo pong subaybayan din po, ating po ang official church social media pages, mga minamahal, sa mga fresh announcements po. At inyo rin po nga mapapunod ang ating pong TV program, which is being telecast every Saturday in the evening po. So, PTV, Channel 4, from 10:30 p.m. up to 12 midnight po. At ang ganun na rin po, ang ating pong radio program sa mga ating minamahal mga tagapanood, ang Jesus Miracle Hour. Yan ating pong mapapakinggan po ang Jesus Miracle Hour. Yan po ay gabi-gabi Lunes hanggang Sabado sa DZME, sa Radyo 1 po, 1530 kHz AM band on your radio dials. Inyo po mabibisita, mga minamahal, ang ating po website, www.jmcm.org. And for prayer and counseling, you can call, mga minamahal, 8372-9194 and 8375-1148. Naka-flash po yan kay Lijat daw niyo po upang kayo po makakatawag sa mga nagnanais po magpanalang. Kung nais niyo po mag-request ng prayer po o kayo po nagnanais po ng counseling, mapapayon po kayo. Yun po matatawagan niya. Yung po nga, the other number is available sa loob po ng 24 oras, 8375-1148. At sa po minamahal mga kababayan po nasa labas ng ating bansa ay idagdag lamang po niyo pong area code na 02 po, 028-375-1148. Yeah, you can continue sending your vows, your pledges, your tithes and offerings sa mga minamahal sa ating pong bank account sa Banco de Oro, Favor Branch, BDO Favor Branch, and the account name is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCN or GMC. Ito po yung SA po, savings account. At the account number is 000300 po yan, 00039026857. Sa ating patuloy na pagbibigay, patuloy po lalo nating maipapangaral po ang Ebanghelyo ng Kaligtasan ng full gospel, nag-isang full gospel sa buong mundo, mga mahal, ating banal na ministeryo na yung sa ating pong patuloy na paglingkod, mga mahal, kapag tayo po yung katapatan, nagpapatuloy tiyak po ang kaligtasan. Tayo na po itumoy habang atin na po nga pinagkakalob ang lahat ng panahon. Kaya po, tumayo po tayo at atin na po binibigay ang lahat ng panahon sa ating minamahal na kapatid, beloved brother Voven, my beloved co-preacher po, sa ating po ang closing prayer. God bless you po, beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon. Tayo manalangin. Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makaparing pangalan ng pinamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin po ng aming minamahal at ginagal na pastor, our dearly beloved and honorable evangelist, Will Ristad Almeda, your end-time prophet. Kami po mahal na Panginoon, ito puso nagpupuri at nagpapasalamat sa natapos sa banal na gawain na inyo pong pinagpala at nilangisan. Maraming salamat po, Diyos, sa inyong banal na salita na amin napainggan, naging pagkain ng aming mga kaluluwa, lalo tigit mahal na Panginoon, salamat po sa pagkilos mo po sa aming kalagitnaan at sa amin pong pag-uwi, ihatid niyo po kaming malulhati sa aming mga tahanan, ilayo niyo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway, at pagpalaan niyo po, Diyos, ang lahat ng inyong mga anak dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako sa daigdig. Ito pong aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King.
Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and it healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Oh, you are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Amen. Praise the Lord. God bless you all po, Mami. God bless you po sa ating